die, then God made you alive with whom? With the great Passover, the Lord Jesus Christ. With Christ, He forgave all our sins. Present, past, present, future. He forgave that. He canceled, sabi natin cancel, the record that contained the charges against us. Cancelled na po. Amen? Wala pong nakalagay doon. Yung mga kasalanan mong ginawa, malinis yun. Cancelled nga eh. He took it and destroyed it by nailing it to Christ's cross. Sinira na ho. Kinuha at sinira. May makikita pa ho kayo pag sinira? Wala nang record. No, sinunog, ano man yun, pag kumuha ka ng record, wala. Walang makikita. No derogatory record. In this way, God disarmed the evil rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them. Where? On the cross of Christ. Just like what God did sa Egypt, do sa Pharaoh, they were put to shame. Amen? Ginawa nila sa nation of Israel because we have a great giver of victory, great giver of provision. At yun po yung gusto rin sa atin ngayong Christian, pareho rin yung ginawa ni Kristo. Mas mahigit pa dahil once and for all ginawa niya yun. At yun ang position natin ngayon, we are in a victorious position. At ang Diyos natin ito ay patuloy na magbibigay at magpo-provide sa atin. Amen. Another verse, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law when He was hung where? On the cross. Passover. He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written, the scriptures, curse is everyone who is hung on a tree. It's written in Deuteronomy. That's why, bago pa sila lumabas, ginawa na ng Panginoon to. Yung mind, yung cross na yun, nasa isip na ng Panginoon. Dito, kung gagawin. Tulad yung sa Passover na yun sa Egypt, chapter 12 ng Exodus, mapufulfill to in the New Testament. As si Christ, yung fulfillment. It's just a shadow. And we have the reality. And the reality is the Lord Jesus Christ. Through the work of Christ Jesus, God has blessed us. Gentiles tayo, amen? Amen. God has blessed us with the same blessing He promised to Abraham, Isaac, and Jacob. May covenant si Lord sa kanila na blessing. Yung blessing na yan sa iyo rin, kapatid. And we Christians receive the promised Holy Spirit through faith. Amen? You have faith in God? Amen. You receive Him as your Lord and Savior? Amen. Meron kang faith. At meron kang promise na blessing sa iyo. Amen? Protection. Nasa iyo lahat. Kaya natin dito, you are blessed. You are highly favored sa Panginoon. Pakita natin, kung favored ang nation of Israel, nangyari yun dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanila. Ang Diyos ang naglagay ng favor doon sa mga tao. Wala kang ginawang favorable. Amen? Nag-manifest na lang yung favor na yan dahil nung tinanggap ang Panginoon, ay pinagbago yung buhay mo. Amen? Hindi mo ginagawa yun para maging favorable ka. Kasi binago ka ng Panginoon. At yung favor ng paligid sa iyo, nasa iyo, galing sa Panginoon. Kaya lagi natin dineclare, you are blessed and highly favored. Favored na favored ka ni Lord. At lagi mo sabihin niya, favored mo ako, Panginoon. Favored ako ng Panginoon. Blessed ako ng Panginoon. Kasi position natin yan. At lagi mo sinasabi yan, magmamanifest sa iyo yan. At makikita yan sa buhay mo. Are you with me, church? Amen. Ay, meron pang verse. Amen. Last na natin yon. Next week, we'll talk about this. Makita pa natin lalo yung favor ni Lord dito. Kita niyo ho yan? Mga pictures ko lang ho yan ang pinakikita sa inyo. Kaya kapatid, hindi pa tayo tapos ng chapter. Tulad ng Panginoon, hindi pa tapos ang Panginoon ng chapter sa buhay mo. Sa bawat chapter ng buhay mo, merong great giver na nandyan lagi. Hindi papalya. Lagi magbibigay. Kung nasa chapter 2 ka, balikan natin, kung nasa chapter 1 ka, yung umiiyak ka ngayon sa Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon. Hirap na hirap ka. Chapter 1 yon. Sa chapter 2, lalo kang humingi ng tulong sa Panginoon. Ang Panginoon, andun lagi na magpupulay. Chapter 3, chapter 4, magkakaroon ng reality. Chapter 5, chapter 6, nakikita natin mukhang ang tagal, hindi kagad kami makalabas. May ginagawa pa rin ang Panginoon. May ginaayos ang Panginoon. Amen? Nakikita niyo ba? Pastor, ipis ang chapter yan. Yung chapter na Exodus. Pero pagdating sa chapter 12, doon nagkaroon ng reality yan. Amen. Chapter 13, mas makikita pa nila yung great hands of God. Chapter 14, 15, 16, 17, and so on and so forth, makita natin. At chapter Revelation, last chapter, mas makikita natin yung kamay ng Diyos. Hindi pa po ang tapos sa Panginoon sa atin. Amen? Huwag kang papalya, huwag kang titigil na humingi at tumawag sa ating Panginoon. Ready siya.
Amen? So when you have a difficult situation, when you have a need, God is always there. He's always there as your great giver. Ang sasabihin mo lang, Lord, help. Amen. Help me, Lord. Tulungan mo ako. Samahan mo ako. Kaya ako ginawa ng Panginoon ng prayer. Amen. Dahil alam na nga ng Panginoon ng pangangailangan natin, pero gusto niyang ginawa niyang prayer para magkaroon ka ng communication sa Kanya. Sabi mo, hindi ko kaya ang buhay ko. Tulungan mo ako. Are you with me, church? Are you blessed, church? Amen. Kung Israel po, bless mo. Ikaw rin bless and bless. Kung Israel ay kinayboran niya, favor na favor ka rin. Amen. Kung ang Israel naligtas doon sa tupa, na hinampas lang dito, na nagre-represent lang kay Christ, ang tunay na hinampas, yung totoo na talagang tupa. The Lamb who takes away the sins of the world. Mas the best yun. You are in the better covenant. Sabi mo sa kanila mo, you are in the better covenant. Amen. The old covenant is just a picture, a shadow. The new covenant that we have right now is the reality. You are in the reality. Amen? So, mas na-experience mo yung great giver in reality sa iyo because of Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Next week, patuloy tayong trumabel sa nation of Israel. Father, we thank you, Lord.